Alam nyo, sa Aklat ng Pahayag, merong inilarawang isang dambuhalang digmaan sa langit na malapit nang bumagsak dito sa lupa. Ito yung giyera na magtatagda ng huling kabanata ng ating kasaysayan. Pero sa gitna ng lahat ng propesya, may isang tanong na talagang nakakaintriga. Kailan nga ba talaga magsisimula yung huling yugto ng matinding kaguluhan na to? Okay, tingnan natin maigi to. Ang isang talata lang na to, dito na halos nakasalay ang buong kwento. Parang sinasabi sa atin na may isang kalaban, si Satanas, na desperado na. Alam niyang paubos na ang oras niya, kaya asahan nating ibubuhos niya ang lahat ng galit niya para sa kanyang huling laban dito mismo sa lupa. So, paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Well, sa kwento ng Pahayag, Kabanata 12, si Satanas, na inilarawan bilang isang dambuhalang dragon, ay itinapon palabas ng langit. Ang unang target niya? Wasakin yung babae na madalas itinuturing na simbolo ng bayan ng Diyos. Pero bigo siya. At dahil sa matinding galit, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga nalalabi sa kanyang mga supling. Sa madaling salita, yung mga tapat na nananatili sa pananampalataya. Sila na ang sunod. At itong sandaling to, mga kaibigan, ay isang critical turning point. Isipin nyo, parang eksena sa pelikula kung saan naghahanda ang kontrabida para sa final battle. Dito mismo nag-uumpisa yung lahat ng mangyayari sa susunod na kabanata, sa Pahayag 13, kung saan papasok na sa eksena ang halimaw. Pero heto na yung nagiging komplikado. Dito na pumapasok yung malaking palaisipan. Kasi yung tanong ay, kailan ba talaga eksaktong magsisimula ang digmaan na to kasama ng halimaw? Dito nahahati ang mga pananaw. So ang pinaka-critical na tanong na susubukan nating sagutin ay, paano ba natin aayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Okay, bago tayo sumisid ng mas malalim, may isang napaka-importanting detalye na kailangan nating tandaan. May binabanggit sa teksto na isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ano to? Well, sa propesya, katumbas yan ng 1,260 araw. Ito yung eksaktong haba ng panahon na poprotektahan yung babae o yung bayan ng Diyos. Tandaan nyo yung numerong yan ha, 1,260 days. At dito na po papasok yung pinakasentro ng usapan natin. Dahil kung paano mo sasagutin ang tanong na to, babaguhin ito ang buong pagkakaintindi natin sa timeline ng mga huling araw. At base sa ating pinag-aaralan, may dalawang pangunahing pananaw na magkasalungat. Tatalakayin natin yan ngayon. Ayan, so makikita nyo, parang dalawang magkaibang landas to. Sa kaliwa, yung pananawan, sinasabi na ang digmaan, magsisimula yan pagkatapos ng 1,260 days. Sa kanan naman, yung pananaw 2, sinasabi na nangyari yan sa loob mismo ng 1,260 days. Unahin nating himayin itong unang pananaw. Okay, so para sa pananaw 1, paano ba ang takbo ng mga pangyayari? Isipin nyo na lang na parang dominoes yan. Kailangan mo nang matumba yung unang piyesa, yung 1,260 araw ng proteksyon, bago magsimula ang kasunod na siyang pag-atake ng halimaw. Sunod-sunod, hindi pwedeng sabay. So, ayon sa pananaw na to, simple lang. Yung 1,260 days, yan yung medyo payapang panahon. Protektado pa ang mga mananampalataya mula sa halimaw. Pero pagkatapos niyan, doon nababangon ang halimaw. Doon magsisimula yung sapilitang pagsamba at ang marka, yung 666. Parang yung calm before the storm. Ang matinding digmaan ayon sa kanila ay mangyayari sa tinatawag na ikalawang kalahati ng linggo. Pero dito na nagkakaroon ng isang malaking butas. Isang parang paradox. Kasi kung yung unang pagkabuhay na mag-uli, yung pagbuhay sa mga martir, ay mangyayaring mismo sa pagtatapos ng 1,260 araw, di sino pa yung mga banal na papatayin ng halimaw pagkatapos noon? Kasi 'di ba nabuhay na silang lahat. Parang sinasabi nito na kailangan pa ng isa pang first resurrection na malinaw na salungat sa sinasabi ng Biblia. Nagkakaproblema sa timing, 'di ba? At isa pa, paano naman maipatatupad ng halimaw ang isang global system of worship kung kasabay nito binabagsakan na ng 7 salot ang buong mundo? Isipin nyo, habang winawasak ang lahat, mag-oorganisa ka pa ng pandaigdigang pagsamba? Parang hindi practical, di ba? The logic doesn't quite add up. Okay, so dahil may mga butas yung unang pananaw, tingnan naman natin ngayon yung alternatibo, yung pananaw 2. Ito ibang-iba ang diskarte. Hindi ito sunod-sunod, kundi magkasabay. Parang parallel timeline.
Dito sa Pananaw 2, ang mismong pagbabangon ng halimaw ang siyang simula ng 1,260 days. So yung sa pilitang pagsamba at yung pagiging martir ng mga banal, nangyayari lahat yan sa loob ng panahong ito. Ang ganda ng pagkakaintindi dito. Ang pahayag 13 ay hindi kasunod ng 12, kundi isang close-up shot, isang detalyadong pagtingin sa kung ano ang nangyayari sa loob ng 1,260 days. At sa dulo ng lahat ng to, doon mangyayari ang first resurrection para buhayin yung mga lumaban at namatay sa panahong iyon. At itong table na to, kitang-kita natin ang pagkakaiba. Pansinin niyo yung Pananaw 2. Ang daloy ng kwento, napaka-logical. Una, may pag-uusig at pagiging martir. Dahil dyan, kasunod ang first resurrection para sa kanila. At pagkatapos nilang mabuhay muli at mailigtas, saka naman ibabagsak ang hatol, ang 7 salot sa mga umusig sa kanila. 'Di ba? May malinaw na cause and effect. Mas malinis ang kwento. So matapos pagtimbangin ang dalawang panig na to, yung may akda ng source material natin ay may malinaw na pinapanigan. Nakita niya kung aling timeline ang mas matibay. At ang konklusyon niya? Ang Pananaw 2 daw ang nagbibigay ng pinaka-logical at consistent na interpretasyon ng teksto. Bakit? Kasi ito yung pananaw na sumasagot at lumulutas sa mga problema na nakita natin sa Pananaw 1. Imbes na magulo at may butas-butas, nag-aalok ito ng isang kwento na mas buo at mas direkta. At heto yung mga dahilan kung bakit mas pinapaboran ang Pananaw 2. Una, malinaw na mayroon lang iisang first resurrection. Pangalawa, tama ang timing. Mamamatay muna ang mga martyr bago sila buhayin muli. Makes sense, di ba? Pangatlo, lohikal na pinaghihiwalay nito ang panahon ng pag-uusig, yung 1,260 days, at ang panahon ng paghatol, yung 7 salot. At panghuli, ang ibig sabihin nito, pagkatapos ng resurrection, ang mga maiiwan na lang sa lupa ay yung mga sumamba sa halimaw, sila na lang ang harap sa parusa. Simple at malinis. Pero syempre, itong timeline na to ay isang interpretasyon. At sa huli, ang pag-aaral natin ito ay hindi lang para sa kaalaman. Ang mas malalim na tanong ay para sa atin ngayon. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isa sa mga nalalabi, yung mga naninindigan laban sa sistema ng halimam sa panahon natin? Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo para pag-isipan.